Nanalo ang Gilas Pilipinas kontra Bahrain kahapon at tambak ito gaya ng inaasahan. Pero ang maganda dito, hindi lang naman yung tambak itong Bahrain, kung hindi yung naging scoring distribution. Nakita natin kung paano pinakaiba yung rotation ni Coach Tim Cone dito kay Coach Chot Reyes. Unang-una nakita natin lumabas yung laro ni CJ Perez dito. Pangalawa nakita natin hindi lang puro Brownlee. Kumbaga ang daming players na nakakontribute. Siyempre sasabihin ng iba level ng competition dito sa FIBA at iba doon sa Asian Games. Pero ang tinitignan natin dito ay yung rotation na ginamit ng coach. Nakita natin na iba talaga ito si Coach Tim kung gumamit ng players. Isa pa nating napansin dito at ito ang dahilan kung ba't marami nagsasabi na dapat nang gawing full-time Gilas coach itong si Tim Cone. Ay nakita natin na yung palitan niya madalas ginagawa niya magkasabay itong mga players ng SMB o di kaya naman yung players ng Hinebra para kumbaga merong familiarity doon sa court. Pangalawa pang ginawa niya dito, ang daming players dito of course nabigyan niya ng minuto at nakita natin lahat ng pinasok ni Coach Tim Cone nag-contribute. Siyempre baka sabihin naman ng ibang kritiko kaya nakakontribute yan dahil tambak. Pero yun nga ang dahilan kaya natambakan ng Bahrain. Dahil lahat ng ipasok ni Tim Cone ay nag-contribute nga. At nakita natin iba yung galaw ng bola. Iba yung mga tira nila. Hindi puro, nakita naman natin doon sa FIBA. No offense naman kay Jordan Clarkson. Magaling talaga yan, no question. Pero nakita natin nagiging problema doon sa FIBA. Madalas yung mga players natin, nakatayo lang pinapanood si Clarkson. Pero dito nakita natin si Brownlee, party siya nung opensa. Kumbaga hindi pilit yung mga tira niya. At madalas binibigay nga niya doon sa mga teammates niya. At nakikita nga natin dito yung familiarity ni Brownlee doon sa mga local teammates niya. Sigurado ako na balitaan nyo na nung mga nakaraan linggo yung nireport ni Snow Badwa na itong si Troy Rosario daw ay tinatarget ng SMB at gusto rin siya ng TNT. Sa ngayon, ang tanong ng karamihan ay saan kaya mapupunta itong si Troy Rosario. Siyempre, bilang free agent sa susunod na mga araw, linggo o buwan, na kay Troy yan kung alin ang kanyang pipiliin. Of course, galing na siya sa TNT, so posible na doon din siya bumalik. Pero tandaan natin, ito si Troy Rosario, tinrade yan ng TNT para dito kay Calvin Oftana. Kasama siya doon sa 3-team trade na yon. Ang tanong, magugustuhan pa kaya ni Troy na bumalik doon sa team na nag-alis sa kanya? Well, nangyari na yan dati. Nakita natin si Alex Cabagnot galing sa San Miguel, tinrade sa Northport, kapalit ni Son Mercado, tapos bumalik din sa SMB. Pero ngayon, ang tanong, ito kaya si Troy, ano kaya ang gagawin? Siguro depende rin yan dahil baka mas maganda ang i-offer ng SMB. Kung sakaling na makuha ng San Miguel Beer itong si Troy Rosario, sigurado na bibitawan nila either itong si Rodney Brondial or si Vic Manuel. Dahil hindi po pwede na nandun dito si Rosario, si Manuel, tapos si Motaw Tuwa, nandun pa na puro power forward yan. Si Motaw Tuwa pwedeng maging backup center, pero ito si Brondial at Manuel, power forward yan, pareho ng posisyon ni Troy. So isa doon sa dalawa na yun ay bibitawan ng SMB. So tignan na lang natin kung saan mapupunta ito si Troy Rosario. Ang maliwanag lang dito, kahit alin sa SMB o TNT mapunta yan, ay napakalaki ng magiging tulong niya. Dahil siya ay yung kumbaga prototype na stretch 4. Big man na may outside shooting. At iyan ang kinakailangan pareho ng San Miguel at ng TNT. So kahit alin siya sa dalawa na yun na mapuntahan niya, sigurado na panalo yung team na yun. Panahon na nga ba para sa Barangay Hinebra na humanap ng isang big man? Palagi kasi napag-uusapan dito sa Hinebra ay yung kakulangan nila sa point guard at doon sa shooting guard dahil nga nawala itong si Jeremiah Gray at L.A. Tenorio. Pero ngayong nandito na ito si Maverick Hanmisi at ito si L.A. Tenorio baka maglaro na dito sa Commissioner's Cup. Kumbaga, solve na yung problema nila doon sa wings at doon sa point guard. Ang tinitingnan ngayon ng karamihan ay baka nangangailangan na ang Barangay Hinebra ng isang center o kaya isang stretch 4 na pwedeng maging backup center. Kasi nakikita naman natin, actually maski na yung mga fans ng Hinebra na yung laro ni Japet Aguilar ay parang hindi na katulad nung dati. Alam natin ito si Japet nang galing yan sa injury at kumbaga nandun pa rin yung nakakatalon siya pero yung opensa niya hindi na siya katulad nung dating
player na nakaka 20 points per game. Nagagawa niya yun dati. Pero ngayon, parang limitado na. So, ang tanong ng karamihan, panahon na ka ba para sa Barangay Ginebra na humanap ng isa pang big man para makatutulong dito kay Christian Stan Hardinger? No, obviously, siya na ang main big man ngayon ng Barangay Ginebra. Pero hindi naman po pwede na puro si Christian na lamang dahil syempre, mapapagod din yan. Masusunog yan sa court kung puro siya at walang palitan. Kaya yun ngayon ang tinitignan doon ng Barangay Ginebra dahil syempre yung future nila kinukonsider din nila at panahon na ba para sila ay kumuha ng isang big man na pwedeng tumulong dito kay Christian Stan Hardinger. Hindi pa naman magre-retiro si Japet obviously pero nakita natin na mukhang kinakailangan na niya ng isa pang player na tutulong dahil nga yung laro ni Japet ngayon ay medyo nagiging inconsistent na. Kaya ayan ngayon ang tinitignan ng Barangay Ginebra kung saan sila kukuha ng isang big man na pwedeng humalili kay Japet Aguilar. Mukhang nagiging pahirapan talaga yung paghanap ng import dito sa PBA dahil hanggang sa ngayon wala pang official na import itong Northport at Terra Firma. Nabanggit na natin yan doon sa mga nakarang videos natin na yung mga teams ay nahihirapan. Actually, San Miguel ang tagal bago nakuha itong si Tyler Stone. So sa ngayon, huwag tayong magtaka kung bakit itong Northport at itong Terra Firma ay wala pa rin. Dahil syempre nahihirapan daw sila dahil nga doon sa pagbago ng schedule na ginawang una yung Commissioner's Cup kaysa yung Philippine Cup. Ang nangyari tuloy, kumbaga itong Commissioner's Cup ngayon na nakaschedule, nagkataon na merong mga liga. Yung iba yung dagat katulad ng Japan, Korea, China, etc. At syempre yung mga imports doon nagpupunta dahil doon mas malaki sweldo. So sa ngayon, kailangan tignan natin kung baka sa susunod na season ay ibalik na doon sa dati. Ang mangyari yung Philippine Cup muna tapos susunod itong Commissioner's Cup dahil mukhang nahirapan yung mga teams na humanap ng import. Dito rin natin makikita kung yung mga nakuhang import nga, yung mga bagong import na nakuha ng mga PBA teams ay di kalibre talaga o hindi. Dahil baka kumbagay napilitan silang kunin ang mga nasabing import dahil yung mga original choices nila ay hindi na naging available dahil shout out kay Jonathan Iloso, Roman at Red Steven Agustin, JJ Sibum, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Admond de Guzman, RG Bueno at Dalina family, Chocoy San Pedro, kay Enrico at Presi Angsioco, John Mark Cantos, Kagawad Katsakino Dukusin, Donel Santiago, Jason Mendoza, Ireneo Salangsang family, kay Edwin Carmona Jr., Enju, Judy, Edwina, Shaina, Carl, Jaira at Jonah Villarosa, Myron Almosa at Valiente family, Joseph Pineda, Dexter Domer, Dionisio Mercado, Brian Andres, John Patrick Abrea, Carlito Bolima. Pinabati din natin si Ronald Berbosidad, Rico Olarte, Jordan at John Redding Malanta at Sid Maria at yung iba pa nating mga tagapakinig.